Okay, game. Pag-usapan natin ang Ebanghelyo ni Mateo. Kasi 'di ba, madalas pag naririnig natin 'yan, ang automatic na nasa isip natin, ay isa na namang kwento tungkol kay Jesus. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na hindi yan to basta kwento? What if isa pala itong blueprint, isang detalyadong plano na nagpapakilala hindi lang sa isang teacher, kundi sa isang hari at sa kanyang itatayong kaharian? So dito pumapasok yung pinakamahalagang tanong. Sino ba talaga si Jesus para kay Mateo? Siya ba yung, alam mo na, yung mabait na religious teacher na nagtuturo lang ng magagandang asal? O isa ba siyang revolusyonaryong hari na dumating para magtayo ng isang bagong sistema? Yan yung bubuksan natin ngayon. At teka, hindi to hula-hula lang ha, may basehan tayo dito. Ayon sa isang theologian na si Watchman Nee, ang buong libro ni Mateo, sinadya talaga yung pagkakadesign para ipakita si Kristo unang-una bilang isang hari. So isipin mo, ito pala yung susi, ito yung lens na kailangan nating gamitin para ma-unlock yung buong mensahe ng Ebanghelyo. Okay, so Section 1, the leader, not the legend. Titignan natin dito si Jesus, hindi bilang isang spiritual figure lang na parang alamat, kundi bilang isang tunay na leader. Isang leader na may political at royal na agenda. So ayon pa rin kay Watchman Nee, napakasimple lang ng goal ni Mateo dito. Gusto niyang ipakita kung paano dumating ang hari para ano? Para tipunin ang mga tao niya. Pero, at ito yung twist, hindi para sa isang kaharian na makikita natin dito sa lupa, kundi para sa isang, sa sarili niyang salita, isang kaharian na hindi mula sa mundong ito, kundi mula sa langit. Saan yung ebidensya? Simulan natin sa simula. Unang chapter pa lang, sa genealogy niya. Check this out. Tinawag siyang anak ni David. Royal title yan. Tapos yung listahan, di ba? Mula sa ama papunta sa anak. Parang listahan ng succession sa trono eh. At ito pa, sa lahat ng ninuno niya, si David lang. Si David lang yung tinawag na hari. So kitang-kita mo, mula pa lang sa umpisa, sinimento na ni Mateo yung claim niya sa Davidic kingship. Walang duda. So syempre, kung may bagong hari, may kalaban yan. At para kay Jesus, ang kalaban niya ay hindi isang tao, kundi isang sistema. Isang bulok na sistema na kailangan niyang sirain. Dito tayo sa Part 2, Breaking the Old System. So anong una ng hari? Ano yung first target niya? Itong sistema ng paghatol. Yung kultura ng, alam mo yun, pagiging super judgmental at super ipokrito na laganap sa religious establishment ng panahon niya. Yan yung una niyang tinira. At grabe yung banat niya sa sistema. Isang tanong lang na tagos talaga hanggang buto. Sabi niya, bakit mo tinitignan ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong sariling mata? Boom! Yun yung mic drop moment niya, di ba? Isang napakadirektang atake sa hypocrisy nila. So dito, nagkakaalaman. Dito mo makikita yung clash. Sa lumang sistema, ang importante yung performance, yung panlabas, judgmental sa iba, puro pagkukunwari. Pero yung mga kingdom values na dala niya, totally opposite. Ang tinitingnan ay yung nasa loob, yung inner reality. Hindi paghatol sa iba, kundi self-correction. At higit sa lahat, authenticity. Yung pagiging totoo. Okay, so in-expose na niya yung problema, ngayon ano yung solusyon? Naglatag siya ng mga bagong rules. Ito yung rules ng kaharian niya. Pasok tayo sa The Kingdom's New Rules. At tingnan nyo to, hindi ito isang teaching na nangyari lang out of nowhere. Nangyari to sa isang totoong lugar. Ayan o, sa mapa makikita nyo, dito sa rehiyon ng Galilea. Ang punto, yung blueprint ng kaharian, itinatag niya sa isang tunay na oras at lugar. Hindi to teorya lang, it's grounded in reality. So, ano raw yung parang operating system ng kaharian na to? Napakasimple, pero sobrang powerful. 3 bagay lang, humingi at bibigyan ka, maghanap at makakakita ka, kumatok at pagbubuksan ka. Ulitin ko hindi to suggestion lang. Ito yung pinaka-core actionable principle. Ito yung paraan para mabuhay sa loob ng kaharian niya. Tapos, para isamarais lahat ng rules, binigay niya yung tinatawag nating The Golden Rule. At dito mo makikita yung pagkahenyo niya eh. Sabi niya, itong isang simpleng utos, gawin mo sa iba kung anong gustong gawin nila sa'yo, ito na daw yung buod ng lahat. Buong kautosan, buong sinabi ng mga propeta, na-compress niya sa isang malinaw at positive na utos. Grabe, di ba?
Okay, so nailatag na yung plano, yung rules. Ngayon, nag-iwan yung hari ng isang challenge. Isang personel na desisyon na kailangang gawin ng lahat ng nakarinig. Kailangang mong mamili. Ito na yon. 2 paths, 1 choice. At ang ganda ng illustration niya para dito, yung dalawang builder. Isipin mo ha, pareho silang nakarinig ng salita ng hari. Iisa lang ang pinagkakaiba nila. Ano yun? Yung matalino, ginawa niya. Yung hangal, hindi niya ginawa. Period. Yun lang. Kaya yung isa, nakatayo sa bato, matatag. Yung isa, nakatayo sa buhangin, at ayun, wasak. So yung takeaway? Napakadiretso, walang paligoy-ligoy. Ang pagiging citizen ng kaharian niya ay wala sa bibig, nasa gawa. Hindi sapat na alam mo lang. Ang tanong ay, ginagawa mo ba? At para lalong idiin yung punto, nagbigay pa siya ng listahan. Isang listahan ng mga peking credentials. Isipin mo, kahit daw sumisigaw ka ng Panginoon, Panginoon, kahit nakapagpropesya ka, nakapagpalayas ng demonyo, o gumawa ng sandamakmak na himala sa pangalan niya, lahat yan, sabi niya, hindi yan ang tiket mo para makapasok sa kaharian. So anong sagot ng hari sa mga taong to na ang daming nagawa pero walang tunay na pagsunod? Isang linya lang pero sobrang bigat at nakakapangilabot. Hindi ko kayo kailanman nakilala. Dito mo makikita kung gaano kahalaga para sa kanya yung tunay na relasyon at pagsunod, higit pa sa kahit anong external performance. So i-connect na natin yung mga tuldok. Lahat to, yung pagsira sa lumang sistema, yung pagtatayo ng bago, lahat yan bumabalik sa iisang bagay, sa iisang konsepto, ang kanyang otoridad bilang hari. At alam mo kung sinong unang nakapansin nito? Yung mga tao mismo. Pagkatapos niyang magturo, sabi sa text na mamangha ang lahat. Bakit daw? Kasi nagturo siya na may sariling bigat, may sariling otoridad. Hindi katulad ng mga teachers of the law nila na parang nagbabasa lang galing sa libro. Sa kanya, iba. Galing sa kanya mismo yung power. Kaya dito natin tatapusin. Yung mga sinabi niya, yung buong Sermon on the Mount, hindi yun mga suggestion o mga life hack na pwede mong itry. Hindi. Ang mga yon ay mga dekreto, mga utos galing mismo sa supreme leader ng kaharian. Kaya iiwan ko sa inyo tong tanong. Kung totoo ngang ang kaharian ay hindi lang isang lugar sa future, kundi isang present reality, isang otoridad na nandito na ngayon at dapat nating sinusunod, ang tanong ay, paano nito babaguhin yung sistema ng pamumuhay mo? Simula ngayon.